tayo tutorial po ng pag-repair ng sprocket ng screw type ng MTB. Yan po. Ngayon, madali naman po magtanggal yan. Gamit lang po tayo ng pako or screw. Tapos pukpukin lang po natin para po pakakanan po yung pukpok. Patanggal po kasi pakaliwa po yung paigpit ng screw type. Kasi marami din po nagkakamali dyan. Parang kagaya po yan ng pagkalas po ng seal bearing ng mga bike natin. Kasi halotek na ngayon yung uso eh. Kaya medyo hindi na po na ano. Yan, tanggalin po lang natin yan. Yan, maybe yan. Kita nyo naman yung bearing oh. Yan, buti lang po natin. Kasi sira na po yung spring yan eh. Naputol sa right. Excuse me po. Yan mga kabuntot. Tanggalin lang po natin yung bearing para tapos yung bearing po nyan papalitan na po natin ng bago kasi gamit na po siya. Meron na po siya medyo meron na siya mga tama kung sa ano na uspod na po yan, pero yung pinaka ano po ng sprocket natin okay pa naman po yan, kaya okay lang palitan natin ng bago. Mas maganda gumulong pag maganda-gandang grasa. Advantage po talaga din yun. Maganda yung grasang ilalagay natin pag ganyan pong mga sprocket lang, kahit paano hindi kang buhay muna. Yan po, tanggalin lang po natin yung mga dumi, linisin po natin. Yan, tanggalin ko lang po yung spring kasi yung spring ko pong ginamit yan yung ano lang, nakukuha lang sa mga pyesa ng motor, ganun, sa mga preno. Yun lang po ginamit ko dyan kasi yan ay naputol. Kaya palitan po natin ng maganda-gandang spring yan. Kuha tayo sa bike din po, part din po ng bike yon sa quick release ng bike. Mamaya pakita ko po dito sa inyo. Linisin ko lang po, tanggalin ko lang po yung mga bearing nya. Yan po, focus ko lang. Yan, ito na po. Yan po yung spring kong ginamit. Yan, yung inugot ko sa quick release. Pero may gawa na po kasi ako eh. Yan, kaya pakikita ko na lang po sa inyo. Ito po yung ginawa kong spring para po sa screw type. For repair lang po ito, pero hindi po ito pang tunog mayaman. Alam niya, pwede naman po palitan nyo na spring na mas matigas. Yan po, yan yung spring na kinabit ko, na ginawa ko po mga kabuntot. Yan po, binilog ko siya na sukat at sukat dun sa pinaglalagyan po ng sprocket. Yan, lagay na po natin. Tapos lagay na po natin yung pinaka ngipin po ng sprocket sa loob. Yan, medyo matigas pa rin po yung spring nya, pero sa tunog lang po. Iba yung mas maganda, yung mahal-mahal na hub. Kasi malaking advantage din po yung naka screw type tsaka naka cassette type sa screw type. Kasi po may madulas po talaga yung cassette type sa screw type, kasi yung screw type talaga po medyo po magaspang, lalo na po yung mga kadena nya tsaka sprocket. Pag pinalitan nyo plato, laking advantage po yan. Ayan. Yan lang po. Tapos sunod po yan, lagyan na po natin ang bearing yan. Hindi ko po kasi may pasok yung pinaka spring nya, kaya sundot ko po ng sprocket. Yan po. Yan, okay na po yan. Naangat na po yung pinakangipin ng sprocket natin. Po, ito nyo naman po umaangat. Okay na po yan. Pag nalagyan natin ng bearing or salpak na natin yung
sprocket niya. Yan. Yan, pasensya na kayo sa grasa ko. Yan lang na kaya na grasa. Libre pa po yan. Hingi. Focus ko lang po yung camera ko para po kita yung paglalagay ko ng bearing. Lagyan na po natin ng grasa bago sunod po natin yung bearing. Yan na po. Lagyan natin. Lagyan lang po natin paikot yung pinaka ano niya. Kasi kaya gumamit ako ting-ting or kahit po anong stick pwedeng gamitin mo para po hindi masyadong maparami yung lagay ng grasa nyo. Kasi malaki din pong ano yung paglagay ng maraming grasa. Kasi po yung pinaka ngipin po niya minsan hindi po umaangat yung pag nalalagyan ng grasa. Kaya kailangan po yung medyo likod lang po yung malalagyan natin ng grasa. Para po alam nyo yung medyo malagitik pa rin kahit paano po, kahit di habol yung lagitik. Yan, okay na po. Pantayin lang po natin yung pinaka likod ng lagay ng bearing. Yan, lagyan na po natin ng bearing yung palibot ng ilalim niya. Likod po. Yan, sunod naman po yung sprocket naman po natin yung lalagyan natin. Basta ano lang po natin na malinis po yung ano niya, loob niya paglalagyan natin ng bearing. Lagyan po natin ng grasa muna yun bago po lagyan natin ng bearing. Yan, yung sprocket malinis pero yung kamay ko madumi. Magpasensya nyo na, ganun talaga. Yan, isa-isa lang natin yung paglalagay. O, pwede yung lima-lima kasi may kakapit naman yung gawa nung nilagay natin grasa sa palibot ng lagayan niya ng bearing. Yung pinaka tigilan ng bearing talaga dun sa loob. Ayan. Yan, okay lang ba yan? Yan po. Yan. Basta make sure lang po natin na wala talagang kulang na bearing yung buong palibot. Kasi maano po natin yun. Pag didikit-dikitin natin yung bearing para po alam natin kung may kulang pa siya isa or dalawa. Makikita naman po natin kung may kawang sa mismong gilid po ng lagayan niya ng bearing. Yan. Konti na lang po yung kulang natin yung bearing. Yan. Okay na po yan yung mga ganyan bearing lang. Pero po yan sa maganda-ganda pa rin pag kinabit natin ni ipong manabog. Kasi po yung iba naglalagay po sa pinaka-likod niyan. Kasi meron po yung lagayan talaga yung likod niyan. Yung pinaka natama dun sa likod ng naglalagyan ng sprocket. Yan. Kasi dun po siya naglalagay sa sprocket mismo. May lagayan siya dun ng bearing. Huwag po tayo maglalagay dun kasi pag pinasok po natin yung sprocket, sasabit po yung mga bearing na yan. Yung mga bearing na yon sasabit po yun sa pinaka-ngipin niya ng sprocket. Yan, pasensya na, medyo magulo. Mga kabuntot yan. Ganun lang po. Ingatan lang po natin yung malaglag. Yan, pantayin po natin yung grasa bago po natin kabit. Lagyan po natin yung grasa, yung pinaka ano niya, bearing talaga para hindi po siya maubusan. Kasi kaya ako madaling maubos siya lalo't umuulan, babasa, sinisiritan. Yan, dyan po mabilis masira yung sprocket natin ng bearing.
kasi nauubos po yung grasa niya sa loob. Yan, lagyan po natin ng grasa yung pinakailalim niya. Dali lang naman po yung gumawa ng ganyan. Basta pag gusto lang talaga, madali yan. Kahit hindi ka marunong, kaya-kaya nyo po yan. Kung talagang porsigido ko yung matuto, kahit po anong klaseng bisikleta, kahit pa po hybrid na bisikleta, yan. Ganun lang po. Tapos salpak na po natin tong sprocket. Yan. Bago, wag nyo pong kakalimutan yung washer, kasi may washer po yan sa gitna niyan. May pinakalagayan na quick release. Yan, may washer po yan. Dalawa po, tatlo po yan. Lagay po muna natin bago yung pinakalock na po. Yan, lagay na po natin yung pinakalock. Tapos yung pag-ikot po natin ng paglalak yan, pakanan po, kasi yung papaklas natin papunta sa kaliwa. Yan lang po, yan, pakanan. Excuse me. Yan mga kabuntot, yan lang po. Yan, okay lang yan, gamitin ng kamay, pero pinakamaganda po, pukit pa po natin maigi yan. Yan, kita nyo po, naikot pa. Medyo okay na, pero mas maganda, mas pakpok maigi para maigpit. Kung may tools kayo nito, mas okay kaysa gamit tayo ng pako. Medyo nagkakasira din po kasi yung pinaka silisin seal natin na lock. Yan po.